Breaking news po mga kababayan. Nako, Senador Marcoleta, nagngit-ngit na sa galit. Binuljak itong si Ping Lacson dito. At pati si Carpio. Talagang lumabas ang talino. Bakit kayo nabuljak mga kababayan? At talagang makikita mo ang pagkahenyo ni Marcoleta dito. Bagay na maging vice presidente ni Sara. Mga kababayan, nako po, magugulat kayo. Ngayon lang po, magalit ng ganito si Senador Marcoleta. Panoorin po natin mga kababayan, dito sa Net25, sumabog po ito. Ganun po. Oo, kaya unti-unti naliliwanagan sila ngayon. Pwede ba nating ipasinag yung parte na pinagsama-sama, in-splice ni Senator Ping para lang palitawin niya, para lang imali niya, dayain niya, iligaw niya, linlangin niya ang mamamayang Pilipino? Sige po. Direct. Sige po. Galit na Ang galit gawin si natin Marcoleta. po para madali, i-give up natin yung KIG. Nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way beyond our EEC. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, our seas, our rights, and our future, and we just stick to what is legally ours, what is stated in our law, sir. I'd like to congratulate you for responding very well and to the questions of the Honorable Marcoleta. Nakita nyo? Nakita ninyo? Samantalang nung tinatanong ko siya, alam mo ba, Kapitan, na yung mga ibang features na ino-occupy natin ay labas sa ating exclusive economy. Hindi siya sumagot. Opo. Hindi na kaya nga sabi ko, huwag kang mahihiya, be honest, Kapitan. Wala sila kako sa loob ng ating exclusive economic zone. Pero sinabi ko nga, I will not take it against you. Opo. Ngayon, ang tinanong ko uli, yung nga sinasabi ko, anong political gain, anong economic interest ang ating makukuha kung papayagan natin si Commodore Tariela na hiyain sa magitan ng mga caricatures ang mga heads of state ng ibang bansa. Sinabi niya, we will fight for... doon niya pinasok yun. So pinagsama-sama po niya, para sa ganon, akala mo, pinag-give up ko, sumagot, ilalaban po namin yan, kinongratulate naman niya, nakita niyo kung paano niyo pinagsama-sama? Na para bagang ang dating, kinakampihan niya yung si Captain Pilar kasi nga yung mga sagot daw niya. Samantalang ang pinag-uusapan naman namin doon, nung i-give up mo ka ako, para hindi ka mahirapan sapagkat hindi mo maido-drawing talaga ang West Philippine Sea. Ang layo. So, gusto ko siyang tulungan sa kanyang paghihirap. O nakita nyo mga kababayan, gaano dinadaya, mandaraya, manlilinlang itong si Ping Lacson. Ito po ang sinambit ni Senador Marcoleta na lahat po ng mga sinabi ni Senador Marcoleta ay pinutol-putol para magmukhang si Senador Marcoleta ay papalabasin na yung mga isla na ipinagtatanggol po natin na mga Coast Guard, na mga tagapagtanggol ng ating karagatan ay i-give up na. Yun po yung pinalabas ni Lacson na ginagamit po niya ito para dayain ang mga Pilipino, para ang mga Pilipino, tayo, magalit kay Senador Marcoleta. Kung kayo ay hindi nanonood, maniniwala kayo kay Lacson eh. Masasabi mo, si Marcoleta, hindi pala ito pro-Pilipino. Sasabihin mong ganoon eh. Pero kung mag-a-analyze ka, pag-aaralan mo ang mga sinasabi ni Marcoleta, si Marcoleta merong punto, dibista. Si Lacson, puro panlilin lang. Itong sinasabi ni Marcoleta, panoorin pa natin mga kababayan, paano mabuljak, masentro ang utak ni Ping Lacson dito.
aalog-alog ang utak nila dito kay Marcoleta. Tignan po natin. Nasagutin na talagang hindi, kung nga yung mga namriya, hirap na hirap siya pa kaya. Yung kapitan. Talagang hindi mo ako magagawa. Para magawa mo yan, para makumpleto mo yan, you give up your KIG. Doon niya kinuha yun. Pagkatapos naglabas siya ng marami pang mga pagpapahayag. Hindi ko lang naibigay kayo, pero babasahin ko. Kasi feeling niya, Sen, mukhang ano. Ito, pakikita ko, gawa niya ito. Sa kanya galing ito, babasahin ko lang. In geopolitics, sabi Meron niya. doon tayo. Sige, ipakita niya sa ano. Itong ganito? Yes. Yan. Sige. Ayan na. Yari si Lacson. Sige po, ano po laban, Sen? Habang Sabi yan. niya, in geopolitics, Okay. the most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors Wow. who are willing to sell their country in exchange for what's in it for them. In intelligence operations, it is called recruitment in place. Unang-una, bakit dinefine niya yung geopolitics ng ganito? In geopolitics, sabi niya, opo. Geopolitics daw ito na ang most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what is in it for them. Wow. Paano napunta doon sa pag-uusap na meron pala siyang pinaghihinala ang mga homegrown traitors na gusto lang ibenta yung sarili nila? Meron naman siyang tinutukoy dito eh. Gusto ibenta ang bansa. Samantalang ako, tinatanong ko lang paano natin iguguhit ang West Philippine Sea. Ngayon, isinangkot niya yung geopolitics. Opo. Ano ba definition ng Ibig sabihin talaga ng geopolitics? geopolitics. Bakit yun ang kanyang Yun ang kanyang premise. Hindi ko alam. Dapat hindi geopolitics ito. Papalitan natin. In dirty politics. Ayun. In dirty, maruming politika. Siya nagpasimula nito eh. Hindi geopolitics ito eh. Dirty politics ito. Kasi ang geopolitics is a study of how geographical factors such as location, natural resources, climate, and topography influence international politics, foreign policy, and power relationship between nations. Yun ang O, kita nyo mga kababayan? geopolitics. Ang O, di ba mga kababayan, kita nyo? Lumalabas lang na si Ping Lacson ng chairman ng Blue Ribbon Committee, mahinang utak. Lumalabas po na malayo ang distansya ng utak ni Senador Marcoleta at ni Ping Lacson kung ang pag-uusapan ay geopolitics. Ni geopolitics nga, hindi alam ang ibig sabihin ni Lacson eh. Yan o, sinasabi ni Marcoleta, dapat sinabi mo dirty politics, hindi geopolitics. Bobo! Sabi ng mga tao sa komento. Hindi ka bagay sa Blue Ribbon Committee. Mas bagay si Marcoleta dito. O, tignan nyo mga kababayan. Sabi ni Pedring ng Santo Tomas. layo naman. I-define niya sa pagkuha ng mga impormasyon, nag-i-involve ng mga traitors, homegrown traitors, ewan ko kung sino na naman ang kanyang tinutukoy. Pag pinatutungkulan na naman siya. Mahilig siya sa ganito eh. Mahilig siya sa paggawa ng ganito. So, dinipay niya yung geopolitics sa kanyang sariling imahinasyon. Nakialam na naman siya sa debate namin na sana matuloy na. Gumawa na naman siya ito. Nandiyan ba sa ating screen yan? Ang dami Talagang niyang itong pinakikialaman na hindi naman siya kasangkot. Ayan. Tignan nyo mga kababayan, itong si Lacson gumagawa at nakikisawsaw na hindi naman siya yung kausap ni Marcoleta. At pinagbibintangan pa si Marcoleta na homegrown traitor. Hindi man niya tuwiran na sinabi, parang sinasabi niya na si Marcoleta ay traitor. Na ayon sa kay Lacson, homegrown traitor. Dito daw pinanganak sa Pilipinas sa traitor. Na para bang gusto niyang palabasin na si Marcoleta ay Chinador. Nasulbak tuloy si Lacson dito. Alam mo sinasabi niya rito? Lacson, debate on Calayan Islands may affect Pag-asa Islands residents. Ano na naman? Maapektuhan daw yung mga residente ng Pag-asa. Talagang ginugulo niya, tinatakot niya. The debate proposed by Senator Rodante Marcoleta on whether the Kalayaan Island Group belongs to the Philippines, wala naman akong sinasabi tungkol dito kung kasama. Sila nga ang naglagay sa mapa, hiniwalay nila eh. May not only be agonizing and pointless,
but could potentially affect the basic right of abode of the Filipinos already living there. Lacson thus appealed to retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, University of the Philippines professor, Attorney Batong Bakal, to spare Filipinos from such debate. Oho. Parang nagmamalasakit siya na. May bahid ng pagmamalasakit, ha? Ang daming pagsasawsaw na hindi ko maintindihan, anong balak mo ba rito? Kaya nga tanong ko sa inyo kanina, Okay. yung dalawang tanong sa isang kadete sa paggabay at sa pamagitan ng dalawang pagtatanong. Do I intend to deceive? Do I intend to gain undue advantage? Dapat palang isasagot mo rito ay hindi. Okay. Opo. Para ikaw ay ituring na honorable. Mga kababayan, kita nyo po ang pandaraya at pandarambong ni Ping Lacson dito na pinapalabas na si Marcoleta ay isang traidor talaga. Kung hindi mo pag-aaralan itong si Lacson at nanonood ka lang dito, madaraya or malilinlang ka ng taong ito. Mas may katwiran itong si Senador Marcoleta. May tindig ang pananalita at mayroong sentido komon. Pero dito kay Lacson, makikita mo na ginagamit ang West Philippine Sea para humakot ng simpatya para sa 2028 election, para masira itong si Marcoleta. Yan po ang sinasabi ng komento. Yari si Lacson dito, mandaraya ka pala. Yan ang sabi ni Marcoleta. Sasagot niya ba ng no itong ginagawa niyang ito? Oho. PMA ito, Philippine Military Academy. Dalawang tanong ang gagabay sa isang kadete. Opo. Bakit niya, ito yung tinatanong ko sa kanya, ba't niya ginagawa ito? Ito pa, sa Twitter, X, an earnest appeal to Justice Antonio Carpio and Attorney J. Batong Bakal. Let's spare our... O nakita nyo mga kababayan, paano mandaraya itong si Lacson. Na para bang pinapalabas niya si Marcoleta ay hindi panig sa Pilipinas. Nakita nyo noon mga kababayan, no? An earnest appeal to Justice Tony Carpio and Attorney J. Batong Bakal. Let's spare our countrymen, especially our kababayans from Barangay Pag-asa, KIG Palawan, from the agony of another pointless debate that might put into question their basic right of... Ito namang Lacson na ito. Nagsasabi, hindi naman alam ang sinasabi. Hala ka, mandaraya ka nga, sabi ni Marcoleta dito mga kababayan. Paano ayaw ba niya na malaman nila na puro mali ang kanilang pinagsasabi? Ito yung kaniyang gustong pagtakpan Ang dami niyang gustong pagtakpan. Baka magkakahalataan Bakit hindi bigyan niya ng malaking pagpapahalaga kung paano niya gagawan ng ending yung Blue Ribbon Committee na hanggang ngayon yung kanyang draft hindi maliwanag, paiba-iba, hindi malaman kung saan tutungo. Ano ba? O, kita nyo, Lacson, talagang ikaw, Lacson, mandaraya ka. Yung committee report mo ng Blue Ribbon dito sa flood control issue, hindi mo pa natatapos. Nakikisawsaw ka pa sa West Philippine Sea. Ang gawin mo, yung report mo sa Blue Ribbon Committee mo, palpak. O, yan, sabi ni Marcoleta, ha? Talagang binubuljak na ng harap-harapan ni Marcoleta itong si Lacson dito. Bang ginagawa niya? Ito ba'y para palabuin ang issue ng flood control? Doon pa lang Ito yung hinahanap sa iyo ng tao. Dito ka hinahanapan ng output. Ninakaw, nilimas ang kabang bayan. Pero pa iba-ibang pinatutungkulan. Sabi niya, i-charge natin si ganito. Ngayon, hindi na natin i-charge naman. Ano ba talaga? Saan ba talaga patutungo ito? So, imbes na ito ang bigyan niya ng focus, ng atensyon. Pinaka-focus ng atensyon. Opo. Sapagkat itong kailangan ayusin mo, naghihintay ang milyon-milyong kababayan mo. Dahil ikaw ang chairman yan. Pagkatapos pupunta ka na naman dito, pati yung pagliliwanag sana, para ngayon ay mapag-usapan ang lahat ng issue, may kinalaman sa masalimut na issue na yan, sasabihin mo na naman, wag na kayo makipagdebate. Anong pakialam mo dito?
Di ba? O, kita nyo, oy, Lacson, makinig ka. Uy, Lacson, gumising ka. Ba't ka nangingialam sa debate? Bobo ka ba? Sabi ni Marcoleta, gumising ka. Ikaw ang tunay na traidor. Yung tunay na problema ng bansa, hindi mo inaayos. Pero itong West Philippines, tapang-tapang mo. Sabi ni Marcoleta, ba't ka nangingialam? Ayusin mo ang Blue Ribbon Committee. Yung resulta ng Blue Ribbon Committee, ayusin mo, hindi pa bago-bago. Tonto, sabi ni Marcoleta. Eh, parang ganun na rin mga kababayan. Eh, yan ang sinasabi ng komento, nagbabasa lang tayo. Yari si ano dito, si Ping Lacson dito. Lahat gusto niyang pakialaman. Siguro, baka sabihin niya, bilang senador ng bayan, eh, siyempre, baka may pakialam din po sa Sen, di ba? Ayan, pakialamero si Lacson. Ayan, sabi ni Marcoleta, sobrang pakialamero. Hindi alam ang ginagawa. Ay, yari. Alaman mo yung talagang makabubuti sa bansa natin. Ayun. Ut na issue na yan. Sasabihin mo na naman, wag na kayo Huwag na kayo makipagdebate. Ano bang pakialam mo dito? Di ba? Lahat gusto niyang pakialaman. Siguro, baka sabihin niya, bilang senador ng bayan, eh, siyempre, baka may pakialam din po sa Sen, di ba? Pakialaman mo yung talagang makabubuti sa bansa natin. Ayun. Bakit pagka pagliliwanag, nakikialam ka? Pero yung paglalabo, pinipilit mo. Itong pinag-uusapan natin, yung flood control eh. Ito yung liwanagin mo. Huwag mo palalabuin. Oh. Hindi pa tapos dito sapagkat kung sakali makakuha kayo ng pipirma, kung sakali lang magtagumpay kayo, makakuha kayo ng pirma na labing isa. So it becomes the majority report. Okay. Okay? Majority report. O edi, i-adapt natin. Okay? O paano ngayon? Pagtayo mo ngayon, ididepensa mo sa plenary yan. Yun ang Diba? proseso. Yun pala. Oh. Ito yung dapat nating bigyan ng pagpapalaga. Nilimas ang kabangbayan. Hindi mo pa nga naliliwanagan eh. Ang daming malabo dito. Ang daming pinalabo dito. Pati direction hindi na malaman. Ha? Pati coordinates. Oh, pati coordinates. Noon pa sinabi ko na pagkatapos tinangka nilang basagin. At tapos bandang huli, inamin na naman. O ngayon sabi niya, I'll make one emphasis. Opo. I will go wherever evidence leads us. O yun na nga, tindi nun, Sen. Oo. Natatandaan ko yun. Ano ngayon? Papunta lahat sa sapsap. Nabanggit sa Papunta inyo. lahat sa sapsap eh. Yung ba yung direction, pupuntan natin ng mga sapsap? Parang yun talaga ang direksyon niyan, Sen. Kasi Oo. ayaw niya abutin yung palalaking isda eh. Kaya siguro, yung sa paggawa ng West Philippine Sea, Yun ang baka nakitang sinakop nila alternatibo. sapsap lang. Paano yung KIG? Tinatanong ko ulit, titignan po ninyo, balikan po ninyo yung mapa. Bakit po ninyo hiniwalay Ang KIG. ang KIG? Hindi po kaming gumawa niyan, ginawa po ng ating pamahalaan. At nung isubmit po yan sa tribunal, kasama si Justice Carpio, kasama si Batong Bakal. Tapos Ngayon, ang mangyayari ngayon, stopel. Hindi na natin kayang baguhin yon kasi sinabmit natin Naisabit dyan. na, Hindi lamang yun, marami pang mapang ganun din ang uri. Hindi lamang yung pinakita, isa lamang yun sa pinakita ko. Pagkatapos sasabihin nyo, merong isang traidor. Tapos kayo ang sasabihin, hindi nagsasalitang hindi teritoryo ng Pilipinas ang KIG. Pagkatapos sa akin yung sasabing, Parang ipinamimigay niyo raw ang KIG. pagkatapos hahamunin pa ako sa sinabi kong, whether or not the KIG is part, kayo nga ang nauna iniwalay nga ninyo eh. Pero ano pang original version Alam ng mo, Sen? kaya hindi ko muna nilabas yan. Ayaw kung kahit papano, siyempre yung gobyerno nagkamali siguro. Bakit ganun? Oo nga Pero po. napilitan na rin ako eh. Paano? Sa akin ipinupukol ang pagkakamali na sila ang gumawa. Pagkatapos pagtatakpan nila yung kanilang pagkakamali. Huwag ka mag-alala, Justice Carpio. Meron ka pang isang araw tatalakayin namin kung paano mo ipinamigay ang halos 242,000 square nautical miles ng ating territorial sea. Bay, napakalaking bahagi ng Pilipinas doon, Sen. Yan ay yung pinaka-ebidensya ng treason. Alam mo kung bakit, Jen? Doon sa kanyang ginawang pagdidesisyon, inakala niya, Ito po, Sen, desisyon na po niya ito, Pero desisyon niya ito. Okay. Ito, maalala niya, sasabihin ko sa kanya, Magaliona Magaliona. versus Ermita. Okay. Pumayag siya sa argumento ng gobyerno
napaliitin na lang natin ang territorial sea sapagkat makakakuha ng tayo ng ganansya sa ating exclusive economic zone. Lumaki nga, sa palagay niya, ang exclusive economic zone, ipinamigay niya yung 242,000 square nautical miles. Oho. Territorial sea yun, Jen. Ibig sabihin, parte ng ating territory. Yes, oh, yung maritime rights, limited lang yun. Limited Economic lang po yun. rights lang yun. Opo. I charge him treason for this. Ayan, mga kababayan, alam nyo na. Kung katwiran lang po ang pag-uusapan, kay Marcoleta tayo. Ba't kayo papanig sa mga school bukol na ito? Party itong si Carpio, treason pala ito. Makakasuhan ng treason dahil pinamigay ang 242,000 square miles na pag-aari natin, na teritoryo natin. Tapos sasabihin nyo si Marcoleta yung traidor. Diba mga kababayan ko? Magkomento po. This is the Wonders Philippines for transparency, for a better democracy. Mabuhay po. I-share, i-subscribe ang ating YouTube channel at magkomento po kayo kung taga saan po kayo mga kababayan at i-shout out ko kayo. Okay? Salamat po.